problema mo kasi kumakarera ka eh. Kanya-kanyang storya lang naman tayo dun. Kanya-kanyang timing tayo dyan eh. Walang sense makipagkarera sa magkaibang racetrack. Kanya-kanyang gawa tayo ng racetrack sa totoo lang. Diba? Kunyari masama kang tao, may kabutihan ka pa rin. At itong taong isa na sobrang buti, masama rin yan. Wala naman talagang pure na masama at pure na mabuti. Sa bawat tao, may dark, may light. Kaya you can never judge, yun lang talaga yun. Hindi ka naman pinanganak para maging judge eh. Husgahan nila yung mga let's say prostitute. Pero wait, teka lang, di mo alam kung anong options niya eh. Exactly. Pag nag-judge ka ng tao, ilalagay ka ng universe dun sa pwesto. Posisyon niya. Kahit sa babae, di ba pag agree ka lang ng agree sa kanya, puppy dog ka. Tsaka sanay yung babae ngayon dun. Sanay sila sa lalaking agree ng agree sa kanila eh. Kaya once na matuto kang mag-no sa babae, nangingibabaw ka sa kanya para natatandaan ka niya dahil Some guy that will say no. Kasi growing up, ang babae naiyesan lagi yan. Yes. Sa Bible nga, di ba, kailangan lang nag-no sana si Adam. Wala tayong problema ngayon eh. What's up guys? Welcome to the fastest growing self-improvement channel. And do you think? Ako nga pala ang host nyo ngayon, si Tio Bry. And welcome to Season 2, unang episode natin. Siyempre dahil unang episode, matindi ang episode natin ngayon. Siyempre papakilala ko na walang iba kundi si Frank Mendoza at si Bugoy na Kuykoy sa iisang lamesa. Yeah. Yes. So ikaw muna Bugoy, kamusta ka ngayon? Anong mga ganap mo? Okay na okay ako. Wala nga akong maisip na marereklamo ko sa buhay ko eh. Minsan, iniisip ko kung anong pwede kong mareklamo pero wala talaga eh. Wala. Oh, Lahat ba okay, no? sarap ng buhay ko. Oh. Masarap talaga. Kakagaling lang namin ng Thailand kasama yung tropa. Yung, Ganong kita ko trip. nga. Siyempre, masarap mag-ibang bansa kasama yung tropa, di ba? Sayang, di nakasama si Frank. Mas masaya yun pag kasama si Frank. Oh. Ba't hindi nakasama si Frank? Burr months. So, alam mo naman, Burr months medyo magulo ang business dahil Oh, you alam mo know. na. Minsan lang yun eh. so babawi ako sa kanila next year sa January. Ano. Pero question ko, bakit Thailand? Nakikita ko, kung hindi Thailand, Taiwan, paborito yung puntahan. Bakit? Hindi, nagkataon lang itong nakaraan na na-invite ako doon. May talk about dating and relationship. Sa mga businessman to na parang ako lang ata Pinoy doon eh. Or may isa rin pala na nanonood. Tapos isa ako sa mga speakers doon. 4 na speakers lang yung in-invite nila doon. Tapos isa ako doon. So yun. Kaya ako napunta. Sinabay na lang din namin yung trip namin. Ganun. Pero ewan ko, para sa akin Thailand, siya eh. Ewan ko, paborito ko talaga yung Parang Thailand. BGC na natin yun eh. Ganun. Parang ganun namin yun eh. Yung Ikaw Thailand. din, di ba yung basaan, nandun kayong huli? Di ba? Bago yun, magkasama naman kami dun. Mm. So madalas talaga kami dun. Yung lapag nga namin doon, yung paglapag namin ng Bangkok, feeling ko talaga, I'm back. Parang ganun. Parang at home. Ganun yung pakiramdam. Kilala ko na yung mga tindera doon, yung mga ganun. Parang bahay na namin siya. Ganun talaga siya. Siguro past life mo Thailand ka, no? Monk ka siguro. Baka. Siguro. Muay Tsaka Thai super fighter. close sa Philippines kasi yung kultura, yung tao, yung food. Parang medyo close siya eh. So kaya siguro parang trip din namin doon. Tapos doon pa, parang malaya kami kumilos. Malaya kami magsisigaw sa kalsada. Hindi naman ganun pero mas malaya lang kami doon. Parang ganun. No? Tsaka lakad siya, kami ng lakad. Ganyan. napaka-convenient ng bansang yun. Kaya parang naka-easy mode. Oo. Alam mo, kinukumpara ko nga kung Japan versus Thailand. Japan okay eh. Pero Hard mode na travel yun. hindi ako sa convenience. Pagdating sa transportation, medyo hindi ko trip eh. Diba? Mahal yung taxi doon. Yeah. Tapos yung train nila, medyo nakakalito rin ng konti. Diba? Hindi naman sobra. Konti? Isa sa pinaka nakakalito yun. Talaga ba? Oo. Sobrang complicated kasi ang daming kung ano-ano. Dami. Marami. Sobrang Sa Thailand hindi eh. Madali, hindi, mahirap no? Mahirap maligaw. Pero ang pinaka hindi complicated na train station, sa atin. Ba, isang ganun lang. North and South lang yan. Oo, isang Ewan ko ganun lang. maligaw ka dyan. Basic lang, no? Basic. North and South lang yan. O kaya siguro naubos na natin dito yung mga trip eh. Parang ganun, no? Oo, no? Oo nga, sa Siguro. totoo lang eh, di ba? Parang medyo naubos na namin yung trip sa Pilipinas. Sa probinsya, hindi pa. Yung Probinsya ang balak hindi namin, pa. trip, tol. Magprobinsya. Parang ganun. Pero Cambodia, hindi pa kayo nakakapunta. Ako, hindi Yung pa. mga Ikaw? Myanmar. Hindi pa. Di ba may ganun sila? Vietnam, Oo. Cambodia, Laos, Myanmar. ganun. Oo, Vietnam, hindi di pa. pa nga ako nakabisita doon eh. Oo. Vietnam maganda. Ako naka-Vietnam na ako. Masarap Vietnam. Hanoi. Parang lang siya, kung relax yung habol mo, Oo. yun, mas ganun siya. Hanoi ba o Ho Chi Minh na punta? Ho Chi Minh. Oo, Hanoi.
Yung Hanoi, probinsya talaga eh. Parang French na Oh wow, French. French. Sinakop sila ng French eh. So makikita mo dun kahit komunista, pero parang ganda ng buhay nila eh. Yung parang... Sabi nila mas masungit daw yung mga tao sa part na yun. Sa area yun. Sa mga Pinoy, hindi. Sa mga Kano, oo. Oo, yes. Lagi silang pag-tour. This is where we defeated the Americans. Lagi proud sila, bro. Oo nga, hardcore daw pa. Oo, mabait. ganun pa rin yung isip nga daw nila dun eh. No? Oo, ganun sila. Pero sa Thailand, parang, di ba, mas welcoming ba sila? Kasi ang dami kong foreigner na narinig, hindi daw Hindi, sila. di ba? Kasi foreigner sila. Foreigner sila. Pag sa mga, sabi rin yan ng mga friends ko na puti, ganyan, alam mo, mas gusto namin Pilipinas kasi sa Thailand, di sila mabait sa amin. Hindi Ganun. Tas, hospitable daw. hindi ko mag-gets kasi ang bait nila sa atin, di ba? Oo nga. Hindi ko Kasi, nga- nag-gets ko na eh. Kasi, syempre, sobrang daming mga puti na pupunta doon. Siguro sa mata nila, ito na itong mga annoying na mga turista, di ba? Pag tayo kasi, ano lang eh, same but different. Di ba? Nag-gets mo? Same but different. O, kaya yung welcome sa atin, di ba okay? Never tayo naka-experience ng masungit sa atin doon. Me love you long time, bro. Oo. Me love you long time. Saka parang ayaw nila ng mga loud na tao eh, pansinin mo. Oo, Dahil siguro sa ganun. religion, sobrang peaceful sila. Oo, Eh ang mga oo. puti, napansin ko medyo loud. Oo. Papasok sa store, maingay, magtanong, Oo, malakas oo. boses. Tsaka Kailangan feeling siguro entitled yung iba doon. sila. Yun pa. O kasi tayo, pag pumupunta tayo doon, feeling natin, bisita lang tayo eh. Ganun yung, siyempre, siguro sa culture din ng Pinoy, di ba? Ganyan tayo pag pumupunta sa ibang bahay, di ba? Oo. Alam natin, bisita lang tayo dito, di ba? Mapagkumbaba. O kaya, di ba? Nakikisama tayo. Sabi nga nila, tol, ewan ko sa Canada ata yun, sabi, may nakita akong lalaki, sa reels lang naman to, sabi niya, alam mo, lagi ako nakakarinig ng reklamo tungkol sa mga ibang ethnicity dito. Ibang lahi. Pero wala akong naririnig na nagreklamo about sa mga Filipino. Kasi daw yung mga Filipino, nag-a-adapt daw talaga sa kung anumang culture nung binagsakan nilang bansa. So let's say Canada, mag-a-adapt sila dun sa Canada. Hindi nila Mismo. ipipilit yung mga ritual nila. Alam mo Okay. yun, yung mga ugali Okay. nila hindi nila ipipilit. Ganun. Kasi nga, siguro sa culture natin, kung bisita tayo, bisita lang tayo. Tama. Do Diba? as the Romans do. Oh, hindi di ba kapag katulad pag mga Amerikano, paglapag nila dun sa isang lugar, sa tingin nila, Sila yung dapat sundin. sila yung bagong rules, gawa tayong bagong rules, di ba? Ganito sa Amerika eh. Di ba? Ganun siya. Sa Amerika yan eh, hindi naman dito yan eh. Tama. Ganun siya. Sa Pilipino nga lang daw, I think yung may culture na pag may nanonood ng TV or whatever, dadaan, yuyuko pa. Yuyuko. Oh, sa iba, wala namang ganong instinct eh. Na you Oo make nga, yourself small para pagdadaan ka. Oo nga, no? Ganun. Oh, so I think... Alam ko favorite mo dun, patpong. Ano yun? Patpong. Hindi ko alam yun eh. Dinala mo ako dun eh. Patpong? Bakit? Ano yun? Patpong yun, di ba? Yung may ping-pong. Ayun ba yun? Oh, patpong yun, di ba? Hindi Patpong naman. ba yun, Doy? Hindi. Oh, patpong daw yun. May ano yun? Meron pang mas if you know dun. Wala yun. Pang easy, pang beginner yan Yung eh. dinala nyo sa patpong. akin. Pang beginner yan. Yung dinala nyo sa akin, malapit Wala, lang siya hindi sa ka na, patpong. hindi natin nadala to siya eh, no? Wala, hindi ka namin nadala dun sa ano. Sa pang turista nyo ako nadala. Oo, wala. Ah. Doon ka lang sa surface level ka lang namin nadala. Iba pa yung... Ay, yung pang itong huli underground. namin punta, ay gogi, nakadiscover kami talaga ng mga talagang okay puntahan dun. Meron pang bago? Frank, taga dun na nga kami. Okay ah. May Diba? bago Taga dun na pala. nga kami. Minsan nga sama ako sa inyo dyan. Mga Oo, trip nyo sa yan Thailand. talaga. Saya yan. Libre mo kami ah. Let's go. Business class pa naman kami. Pero kasi with the dogs, last time parang 14 yata tayo, di ba? Nung sumama ako sa inyo. 14 kaming dalawa. Oo, yun yung sinabi mo sa akin nun eh. Gagi, iba pakiramdam pag tropa yung kasama. Iba rin yung, masarap din pag family o kaya mga girlfriend mo. Mhm. Pero iba din yung datingan ng Oo. mga dogs eh. Para sa akin, Iba eh. pang ano yun eh, pang, di ba, hangover. Exactly. Pang ganun Ganon, ng Thailand ganon. eh. Oo, ganon. Di ba? Ganun. Parang masaya siya eh. Yung mga kaibigan kong foreigner naman, dun sila na sa scam, sa patpong. Biglang yung show, per show pala yung bayad. Pagkatapos $1,000 na yung kukunin. Mga ganun. Oo. Hindi kasi madali naman kasing ma-scam yung mga yun eh. Puti ba to? Puti. Oh, di ba? kaya pala. Dali-daling iskamin ng mga yun. Oo, no. Pati daw yung tuk-tuk. Scam sila? Oo, scam din. Pag sa amin, pag tinitingnan nila tayong Pinoy, gets nila na hindi ito. Parang baka nga tayo pa yung tingin nilang mga sascam. Oo. Nagtuktok nga kami. Grabe kami tumawad eh. Di ba? Di ba, Doy? Nung nagtuktok tayo. Si Ace tol, si Ace. Tuwing bibili siya ng something doon, kaya bibilin siya, sabihin nung nagtitinda, 200. Tatawa agad yan si Ace. So, ganun siya. Sabihin niya,
100 only. Thailand, Philippines, same. Ibibigay yung discount. Pag sinabi mo na yung Thailand, Philippines, same. Ibibigay yung discount. Ano sila? Yan ang conclusion. Sa Pero Pilipino, tetestingin ka mabait nila sila. minsan. Tetestingin ka pa nila. Presyohan ka una ng mahal. So, may pagtropa ka lang, Pero, kulitin mo lang. Depende So, siguro kasi pag lumalapag tayo dun, cool yung mga suot natin, cool yung vibe Tropa natin. na, oo. Minsan yung vibe din kasi kahit sinong Pinoy ilagay mo dyan, kung mabigat yung vibe niya, wala, masungit din yung tindera sa'yo, di ba? Totoo. Yung vibe natin pag lumalapag tayo, di ba? Parang, Makulit lang. masaya lang, di ba? makulit lang. No, ganun. Kaya ang dali yung kumausap, doon ko na gets, Frankie, na kaya nadadalian tayong kumausap ng babae pag nandun na sa Thailand. Kasi yung vibe natin iba din. Magaan yung vibe natin paglapag Kids. Kasi Diba? malaya rin. Oo, malaki. Tapos ewan ko, dahil hindi ko alam yung lugar, yung energy ng lugar. Ewan ko, basta magaan yung vibe Hindi mo na kailangan ng magandang yung sasabihin mo, una mong linyang sasabihin, kailangan maganda. Hindi na, Hindi, kasi kahit ano na, magaan yung vibe mo Oh, Tama, diba? tama. Ganun. So dapat ganun din pala tayo dito. Magaan Yun na yung nga. vibe. Eh, Ba't ba Hindi, ang ganun? problema kasi minsan dito, lalo pag nasa gitna ka ng Maynila, yung mga tao rin, mabigat yung vibe. Din yung- Bad trip yung mga tao Oo. bad trip, di ba? Sa tingin mo, bakit yung mga lalaki dito bumibigat yung vibe? Shit. Siguro back to regular programming ka kasi pag nandito Back to grind mode. Di, yung Trabaho. culture din ng social media natin, sa tingin ko, ang laking factor What do din you yun mean? Paano? Para kasing dito sa atin, parang payabangan masyado. So ngayon yung mga lalaki dito na pressure na sumabay. Kit. Kailangan nila sumabay. Oh shit. Diba? Tapos labanan ng flexan dito Tama. Oo. Sa mga ibang Tama. bansa, hindi Hindi. Diba? Katulad sa Amsterdam nga, wala talaga silang ganung culture. Sabi nga nila, sa Amsterdam, meron ka doon mamimit doon na mga bilyonaryo pala pero nakabike. Alam mo yun, hindi nakapormang hindi, wala silang culture ng flexan na katulad sa atin. Sa atin, flex culture talaga. So ngayon, nape-pressure yung mga lalaki na mag-flex din. Yan, bumibigat yung vibe nila. Dahil lagi nilang kinukumpara yung sarili nila sa iba. Diba? Makikita pa nila yung mga post ng iba na, nag-ibang bansa itong taong to, may bagong kotse. Di ba tayo, may bagong bahay ka, flex agad. Bagong apartment, flex agad. Flex Post culture. agad. Yung ang dami namang hindi makasabay. Yun nga, Diba? kaya nape-pressure. Kaya Kaya bumibigat nape-pressure. yung vibe. Oo, nape-pressure. Parang isa lang yung nananalo, lahat natatalo. Di ang bigat ng Oo. vibe siguro pag ganun. Oo. di ba? Nagkukumparahan kasi. Na dapat, hindi naman. Kasi kung iisipin mo, hindi naman, karera ba to? Hindi naman Mismo. Kanya-kanyang Totoo, linya totoo. lang naman tayo, di ba? Totoo. May nakausap nga ako nakaraan na rapper na bata. Yung sinabi ko sa kanya, sabi kong problema mo kasi kumakarera ka kanya-kanyang storya lang naman tayo dun. Tama. Wala namang kanya-kanyang timing tayo dyan Kanya-kanyang racetrack Oo, kanya-kanyang racetrack siya. Kanya-kanyang kung racetrack iisipin. na, kanya-kanyang gawa tayo ng racetrack sa totoo lang. diba? So, Ganun. walang sense makipagkarera sa magkaibang racetrack. Oo, di ba? Oo. Anong sense, di ba? Oo, iba yun. Ako nga, 46 years old, dun pala naging podcaster Yun na nga. O, di ba? Kanya-kanyang timing, di ba? Kanya-kanyang timing nga, di ba? Kanya-kanyang timing siya. Pag sinabi bang 46, bawal na. Oo, Exactly. di ba? Oo. Exactly. Di ba? Actually, mas maganda pa nga yun. Isipin mo, yung ibang 46, Hindi magawa yan. wala na. Hindi na magawa Wala yun. na, Masyado na sumuko silang na. 46. Mas Oh, mahirap. Di ba? Masyado kang 46 di ba? Masyado ka na malaya. Eh kung iisipin mo nga dapat ang life, pag patanda ka ng patanda, mas malaya. Mas malaya ka. Mas nakakapaglaro ka dapat. Oo, mas Totoo. nagagawa mo yung gusto mo. Ang ginawa ng mundo, baliktad. Pag tumatanda ka, tapos malaya yung lifestyle mo, sasabihin nila sa'yo, tumatanda ka ng paurong. Paurong. Oo. Hindi, ano ba, dapat pag patanda ka ng patanda, pasungit ka talaga ng pasungit. Oo. Tapos parang Pa-plane ka ng pa-plane? Oo, pa-plane ka ng pa-plane. Dala mo yung bigat ng mundo, Oo, ganun. kaya nga. Pagdating na may apo ka na, galit ka na sa tao. Hindi naman, di ba? Tsaka hindi nga sila tumatanda kaagad yung ganong ugali. Kasi nagkakasakit yun So namamatay na. Damn. Oo, Wow. kasi di ba, Ano? ako yung one podcast ata kay Franklin, napanood kita yung sabi mo, kasi wala akong hate sa katawan. Wala akong. Gets ko yun Kumbaga, on a spiritual perspective, yung hate, yung galit, nakaka-cancer yan. Aside sa Alam mo, nagpa-block ng naniniwala ako dyan. blessing. Naniniwala ako dyan. Sobrang Ganun. maka-alter daw ng cells kapag stressed ka or may negative energy ka or negative thoughts Or may ka. galit ka. Oo. Ganyan. Or may Kaya nga, galit ka. Kaya sinabi ko yun sa isang, may babayang kausap nun Sabi ko, Gagi, huwag kang magtanim ng galit doon. Sabi ko, pwede kang magkasakit niya kasi Damn. negative energy na nasa loob ng Tinanim. katawan. Yes. Pwede mong patawarin. Pwede mong huwag kalimutan. Kumbaga, forgive and forget. Pwedeng, forgive tas huwag mong i-forget. Pwede. Oo. Pero i-forgive mo na. Alam mo yun, kumbaga, Let bandang it huli, go.
tao lang din naman yan siya. Lahat naman tayo, di rin naman marunong yan siya, di ba? Basta pag yung may nagtatanim ka ng sama ng loob, para sa akin, pwede kang magkasakit doon. Pag abundance mindset ka, hindi ka takot lokohin ng tao eh. Kasi alam mo, may ibang tao naman. Pag niloko ka, yeah. fair eh. Alam mong andun yung surrender mong fair naman. Totoo. Hindi mo, wala ka nang kailangan gawin sa kapwa mo or whatever kung ano. Kaya nga ako believe sa'yo, kumbaga madaming nag-hate sa'yo, pero ikaw parang, parang ka lang monk eh. Alam mo yun? Di ba? Patawarin sana sila. Kasi ang dami ko rin babaeng friends. Ba't kaibigan mo si Bugoy? Hindi ka ba na ano dyan? Sabi ko, hindi. Okay siya sa akin eh. Parang okay. Madami akong nakukuha din sa kanya. Okay siyang kasama. Actually, marami ring taong nagsasabi sa akin ng ganyan na kasi minsan may mga kaibigan ako na hindi maintindihan rin ng tao. Ba't ko kinakaibigan yun? Kasi let's say masama yung reputasyon ng taong to, di ba? Or let's say masamang tao talaga siya. Pero para sa akin kasi, okay, masamang tao siya kasi hindi siya masama sa akin eh. Ano magagawa ko, di ba? Hindi naman siya masama sa akin. Tsaka ito nga sa tingin ko, Frank, doon mo rin malalaman kung matalino ba yung tao o hindi. Pag yung mga tao sa tingin nila, let's say ikaw masama kang tao. Pag sa tingin talaga nila na masama ka lang talaga, ay hindi tulong ganong matalino. Hindi nila magets na, kunyari masama kang tao, may kabutihan ka pa rin. At itong taong isa na sobrang buti, masama rin yan. Wala naman talagang pure na masama at pure na mabuti. Tama. Kaya doon ko nagigets, pag hindi mo maintindihan na ganyan yan, hindi ka ganun ka malalim mag-isip. Kumbaga surface level ka lang, low level lang yung thinking mo, di ba? Mabilis ka mag-judge eh. Oo, ganun. Mababa yung consciousness, self-awareness. Kasi kunyari, imagine mo yung pinakamabait na may image dito na artista or kung sino man, na mabait talaga yung image niya. May pagkakupal din yun. Sigurado. Di ba, no? Sigurado. At yung pinakakupal, may mabait din siya. Let's say, kunyari, kupal nga siya, ganun. Pero baka magaling siya, mabuti siyang kaibigan. Tama. O di ba? May ganun din siya eh. Wala kahit talagang... sabihin natin sa isang tao lang siya mabait. Meron pa rin. May kabutihan pa rin siya. Aso lang niya. Oo, di ba? Meron pa rin eh. Oo, di ba? No? Parang yin-yang. Kupal siya sa mga tao, pero pagdating sa aso, mabait siya, di ba? Sa bawat tao, may dark, may light. Right. Yun siya eh. Ganun Parang siya. ganun eh. Kaya you can never judge, yun lang talaga yun. Hindi ka naman pinanganak para maging judge eh. Di ba? I-judge ka. Pero Saka pansinin mo, judge talaga. pag nag-judge ka ng tao, ilalagay ka ng universe dun sa pwesto. Posisyon niya. And then, you Tsaka stop mo judging. marirealize. And then you stop. Kasi meron ako, friend ko, sobrang That's good. Christian. Parang galit siya sa mga LGBT. Parang, ayoko yan. Babae to ha. Ayoko ng LGBT. Anong yan? Biglang ending na in love sa LGBT. Grabe, no? What a twist, bro. Na in love. Ngayon, hindi na niya ginajudge. Nagets niya. Ang galing ng turo sa kanya, di ba? Tinuruan siya, Ganun no? siya eh. Kaya kung ayaw mong malagay doon, huwag mong husgahan. Huwag kang mag-hate. Yun lang talaga yun eh. Ikaw rin talaga lugi, no? Pag nag-hate ka pa eh, no? May napanood nga ako experiment nun sa tubig. Alam niyo yun, yung nababago yung cells ng tubig, nilagyan nila ng negative words. Tapos may bote ng tubig na may positive words naman. Ang ganda ng mga cells nung microscope, naging parang snowflake, whatever. Ito, ilang % tubig tayo? Sa Japan Oo to. nga, no? Tubig pala yung katawan Ilang natin. % tubig tayo? Hindi ba? 70, 80? Ano ba? 80%. 70-80%. So, ibig sabihin, ganun yung nangyayari sa cells mo. Kahit ba, di ba nga isipin mo, kahit good mood ka, halimbawa bagong gising ka, may nagmurahing ka bigla nung mama mo or someone dyan sa bahay mo. Oo. Di ba? Biglang, Nag-respond ka agad eh. iba eh, kahit gaano ka good mood di ba? Kahit siguro monk ka pa. Di ba? Oo, dati si nanay magbabacuum bigla eh. Tulog na tulog ako, magbabacuum bigla sa kwarto ko. Di ba? Nagpa-practice talaga ako ng ano, paano kayo pa-practice Patience, no? Patience. Una, hindi ka makapalag, nakatira ka lang sa kanila eh. Anong masasabi ko, di ba? Dati pumapalag ako, ano ba yan ay? Bakit? Nakatira ka sa bahay ko, bilang gagawin, wala na akong masabi. Tama nga naman. Di ba? Tiisin ko yung vacuum na yan. Tsaka mahirap din manghusga ng tao dahil una, hindi mo alam kung gaano ka konti yung options niya. Kunyari, let's say, nagnakaw yung tao, di ba? Hindi ko agad siya mahusganda kasi wala na siya, mali mo wala na siyang ibang options. Hindi ko masabi, di ba? Parang, kaya minsan ayaw kong magganyan. Exactly. Paano kung ikaw yung malagay sa posisyon yun na, kaya hindi ko alam eh. Parang kunyari, di ba, kunyari ibang tao, huhusgahan nila yung mga, let's say, prostitutes. Yan, di ba? Huhusgahan nila yan. Pero wait, teka lang, di mo alam kung anong options niya eh. Exactly. What if may binubuhay talaga siyang pamilya and
papa-apply mo pa siya sa SM, ang bagal ng pera dun. Hindi kakayanin na buhayin yung pamilya. Yep. Paano pag ito na lang talaga yung... may sakit sa family o whatever. Diba? Hindi natin alam kung anong options. Kaya nga minsan meron akong kilala na may tattoo siyang only God can judge me. Sabi ko sa kanya, uy, bawal ka namang husga, may tattoo kang ganyan. Di ba, no? Kasi kung may tattoo kang ganyan, bawal ka mang husga, di ba? Only God can judge Mga me. gangsta, madaming ganyan. Di ba, mga gangsta? Bawal silang manghusga nun. Tsaka pag gangsta. May tattoo kang ganyan eh. Kung hinusgahan ko si Kuya nun, malamang hindi tayo magkaibigan ngayon eh. Kung hinusgahan din kita dun, hindi rin talaga yung ayoko to si Frank. Parang di ba? Kasi yung ang reputasyon ni Kuya nun, maraming chicks, tatuan. Nung unang era pa nga ako, di ba drug lord ang tingin sa'yo? Di ba? Drug lord. Ako yun talaga ang akala ko nun eh. Pero hindi ko sinunod yung judgment ko. Ang nasa isip ko, kilalanin natin yung tao in person. Lagi akong ganun eh. Kilalanin muna natin siya in person. Kasi iba ang energy pag Totoo. Di ba? Kaysa sa sinasabi lang or nakikita. Mali mo, branding lang niya yan or whatever. Actually ako ito totoo talaga to, real talk. Mas natutropa ko pa nga yung mga villain sa social media nila tingnan eh. Kasi yun yung totoong tao. Ato. Perfect example. Si Rendon kahit papano. Pero pag nakita mo in person, okay naman yung... Kadalasan ganun. Kahit nga sa gym yung parang pinaka nakakatakot tignan doon. Siya pa yung pinaka-okay kasama talaga. Nagliligpit ng plates. Oo, siya pinaka-okay. Tingin ko sila kasi yung real eh. Kasi kaya sila nagiging real kasi wala silang kailangan patunayan. Walang filter. Feeling ko kaya talaga nila eh. Let's say yung kayang manakit doon sa gym na nakakatakot tignan. Kaya talaga nilang malakit so hindi nila papatunayan sarili nila. Unlike doon sa parang hindi kayang manakit at mabait tignan, tatry niyang patunayan lagi sarili nila kaya nagkukupal sila. Guess mo. Kaya minsan ang hirap magtiwala pag yung talagang proper tignan eh. Parang nag-aalala ako. Hindi ko makita yung ugali niya ba? Alam mo yun, hindi ko mabasa. Mas delikado sa akin yun eh. Yung ang daming beses ko nakita yung proper na proper. Pero pati Facebook niya, proper, family mo na. Behind putang ina. Diba? Yun yung medyo mas delikado kaysa yung taong totoo. Pinakita niya na yung niya. Yep. Let's say, pinakita niya na yung kakupalan niya. At least nakita mo na. Diba? Kaysa dun sa isa, hindi mo pa makita. Diba no? Diba parang hirap basahin. Tinatago pa niya. Tinatago. Bigla niyang ilalabas. Diba? Close na kayo. Diba? Hirap eh. No? Saka ako mas gusto ko yung yung aside sa taong totoo, mas gusto ko yung taong kumbaga hindi siya nagpe-pretend, hindi siya naghihingi ng validation sa'yo. Eto ko. Whether you like it. Mas magnetic yung energy ng taong ganun eh. Versus yung nasa proving. Oo. Na parang kung ano yung gusto mong marinig, yun yung sasabihin niya. Oo. Kung ano yung gusto mong marinig na sagot, yun yung isasagot niya. Yung respeto nandun eh. Oo, takot mag-no. Diba? Yun, walang boundaries yun. Nakakainis yun yung takot mag-no. Sa amin, lagi kami kontrahan eh. Hindi, mali yan, doy. Hindi, kuy, parang ganito eh. Ganun kami, parang mas nag-work. Tapos ang ending, mag-agree kayo kasi parang pag-usapan nyo na, di ba? Tsaka nag-grow ka. Yun pa. Kaysa yung lahat kayo, yes lang ng yes, takot mag-no. Lahat kayo, agree na agad. Unang usap pa lang. Magtsupaan na lang kayo lahat. Ganun. Di ba? Yung agree ka lang agree. Mahirap din yun sa lalaki yung parang, yun nga yung kahit sa babae. Di ba pag agree ka lang ng agree sa kanya. Ano ka lang ng puppy dog ka. Tsaka sanay yung babae ngayon dun. Sanay sila sa lalaking agree ng agree sa kanila eh. Oo. Kaya once na matuto kang mag-no sa babae, nangingibabaw ka sa kanya parang natatandaan ka niya dahil yun pa naman ang gusto ng babae, napansin ko. Some guy that will say no. Kasi growing up, ang babae naiyesan lagi yan. Yes. Lalo na pag maganda. Gagi mula nung naging gantong level na yung bugoy na kuy-kuy, yung pagkakakilala ko, mas naintindihan ko ang mga babae. Kasi pag yung kaya ganito na yung level mo, di ba? Parang lahat mabait sa'yo, mag-yes sa'yo, lahat gusto maging friend, walang kumukontra sa'yo. Naghahanap ka tuloy nung mag-no sa'yo. Nagigets ko na, ganyan din ang mga babae. Ang babae nga, kahit hindi sikat. 14 years old na babae, 15 years old, lahat nag-yes na sa kanila eh. Diba? Kaya lang yan. Kaya naghahanap sila ng someone na totoo talaga. Tama. Nauuhaw sila sa ganun. Yun. Napansin ko, ang relationship mas gumagana pag mas marami kang no sa babae. Totoo. Diba? Ganda niyan Totoo. Yung kaisa-isa mong yes, talagang yes. Mas masaya. Kinikilig siya. Legit yung ano niya, yung saya niya pa nag-yes ka, di ba? Iba yung yes. Sa inyo lang, ganun, yung junk food lang eh. Kita mo yung yes nila pag napayes si Kuy-Kuy na pwede kami mag-ice cream, daddy, whatever, ganun. Like, boom, yes.
okay. Oo, di ba? Mas madalas talaga no. Mas kailangan firm ka lang na no lang, no. Ang nakakalito lang sa ibang lalaki, parang lalo na sa mga hindi sanay, parang ang hirap bitawan ng no. Lalo Kasi pag hindi ka sa sanay. loob, Siyempre, pinalaki kang ganun eh. Di ba ang turo sa'yo, maging ganito ka. Yes. Sa babae, ganyan. Alagaan mo, mo, bigay mo pasayahin mo gusto. siya. Lalo kung So ngayon, nanay mo na-program sa'yo na wag mag-no. Kaya pag yung unang no mo, awkward. Hindi ka sanay na mag-no. Magsabi ng, no? Parang ano pa eh, pa-question mark pa yung pagkasabi mo, no? Hindi pa sanay eh, di ba? Pero once na nasanay mo yun, hindi. Oo. Ganun. Ulit-ulit lang yun eh. Ulit-ulit Everyday kang lang. testing yun eh. Sa Bible nga, di ba, kailangan lang nag-no sana si Adam. Wala tayong problema ngayon eh. Oo. Diba? Walang original sin kung nag-no lang siya eh. Oo nga, no? Nag-yes. Oo, bibigay talaga yung yes na yun. Puro Oo ka lang nga, talaga no. At sinayos, pwede ba, Eve? Pwede ba, Eve? Ikaw ganyan. Damay-damay mo ko dun sa kalokohan mo yun. Tigil ka dun. Punta ka sa kusina dun. Pero ikaw, Koy, saan ka dapat nag-no-no sa babae? Sa mga nilang, anong mga bagay ka dapat nag-no-no? Para sa ikabubuti nila. Kasi kung di mo bibigyan ng limitations yung babae, sumasagad din ang babae. Kaya minsan, let's say, punta kami ibang bansa. Minsan, medyo maluwag ako sa rules sa mga babae ko. Sige, mag-inom kayo dyan kasama yung friends nyo or magkain kayo dyan ng kung ano-ano. Kaya sumasagad din talaga sila. Like, di ba kayo natatakot? Umaga hanggang dulo, shit food yung kinain nyo. Ganun sumasagad sila. Pag binigyan mo sila ng, kahit nga windows down sa windows down ng kotse. Sabihin, daddy, pwedeng, magbukas yung bintana. Sige, hindi ko nabigyan ng instruction na konti lang. So God, yung window, parang masisira na yung bintana. Parang dulong-dulo yung pagkapindot ng windows down. Pati sa music din. Pwedeng lakasan yung music. Sige, sasagad din yung music. Ganon sila. It's either no or sagad. Oo, ganon sila. Pabuksan mo ng aircon. Sagad din mag-aircon, diba? Napansin mo, di bang weird, no? Sagad. Kahit nanginginig na sila. Sagad. Yun lang ang setting, 16 lang yung alam ko. Parang ganun eh. 16 lang, tapos 3 yung speed, yun na yun. Wala silang yung parang lalaki, titimplahin mo pa. Oo, yan. Bintana, sasaktuin mo lang, depende sa lakas ng hangin, tapos papantayin mo pa. Ganyan. Pag aircon, titimplahin mo anong weather, sa damit mo, depende. Sakto lang. Sagad talaga. Ang babae, sagad. Kaya kailangan nila ng taga-preno. Yung balance ngayon. Yung lalaki. Oo, yung balance ng ganun. I think, tol, yung pag-control ng desires more of doon eh. Kasi napansin ko ang lalaki focused sa pag-grind. Kailangan niya gawin yun eh. Ang babae, napansin ko, hindi naman lahat, wala namang lahat, di ba? Pero madalas focused sila sa desires nila. Kasi bata pa lang sila, yun lang ang kailangan nilang gawin. Mag-focus sa desire, sabihin, umiyak. Ibibigay na sa kanila. Diba? So growing up, nakasanayan siguro nila yun. Unlike pag lalaki, hindi naman takot mag-no sa'yo yung nanay mo eh. Oo, mismo. Diba? Ang tatay, hirap na hirap mag-no yan. Bilang mo ng Barbie, babae, bilang mo ng Barbie, dad. Talagang bibigay niya yan. Pero ang lalaki, sanay tayo sa no. Ang lalaki talaga meant to suffer eh. No? Exactly. Sanay tayo sa no, bata pa lang. No. Kaya nga mas madali tayong paligayahin eh. What you mean? Kasi mabigyan lang tayo ng konting yes. Di ba? Kasi kuya sa court, sanay ka agad mano doon. Pagdating mo sa court, di ka basta-basta makakalaro dahil yung mga OG, yung mga naglalaro, bawal ka, mamaya ka na, wala ka namang bilang dito eh, di ba? Hintay ka ngayon ng mo. Pag may babaeng pumasok dyan, bigyan agad ng bola yan. Diba? Kuya, pwedeng pa-shoot. O tigil lang laro. Hindi mo pwedeng sabihin yung lalaki ka. Kuya, pwedeng pa-shoot. Ulul! ba ulo mo? Ulul! Kagaling ka. Basta dun. Harang ka dito. Kaya nga sa tingin ko, mas madali tayong lumigaya dahil sanay tayo sa no. Pag naka-yes, may nakuha tayong something na maliit lang, ay, okay na, na-appreciate. Tinan mo tol, hindi mo ba napansin, pag napuri tayo, let's say may napumuri sa'yo, ang gandang lalaki mo ngayon or ganda ng forma mo Sobrang sarap na sa pakiramdam nun. Dahil minsan lang eh. 3 buwan mo na ikukwento yun. Minsan lang, di ba? Di ka tulad ng babae, lagi sila napupuri. Di ba? Lagi sila ang ganda mo naman. At hindi nila kinakwento. Ha? Wala na silang pakialam. Kaya hindi mo mapapansin. Hindi na nila na-appreciate. Pag sa streets, di ba? Kunyari may kausapin kang babae, I think you're beautiful. Oh, thank you. Ganun lang. Na parang, tayo pag sinabihan ng babae sa streets na, you look good. Nakaraan yun, nasa Thailand kami, may nagpa-picture na Pinay sa akin dun. Yun ang sabi niya, pagdaos ng picture namin, sabi niya, you look good ha? Gumanon siya. Nung nakita ko na yung tropa, kuninto ko agad.
agad. Siyempre. 3 words lang yun. Pero may nagpa-picture sa akin. Sabi, I look good daw. Umabot pa sa podcast to, di ba? Kinento ko pa, di ba? Di ba? Kasi minsan lang. Kaya madali tayong sumaya, mababaw ang kaligayahan natin. Babae, mga Oo nga, no? Mababaw, compliments a day mababaw. siguro yan. Inbox lang nila. Lalo na Sobrang pag daming maganda. compliments. Inbox pa lang. Oo. Ito pa, kahit nga hindi maganda eh. Oh. Kahit nga average looking na babae, ang dami nakukuhang papuri eh. Ano pa yung maganda? Talaga ba? Pati average Ay, look? oo. Ay, naku. Sus Maria Joseph. Doon, mangliliit ka Madalas nga eh. tinatanong ko yan eh. Pag may kausap akong chick, like, gano'ng karami mga nagdi-DM sa'yo? So, minsan, hindi, wala naman masyado. Ay, gano'ng karami nga? Wala eh. Mga 10 a day, ganyan. 1,000 followers ka lang. Diba? 100 lang yung followers mo, isa lang yung post mo ah. May mga blue check pa yun. May mga blue check pang nagme-message sa kanila. Average na girl. May blue check nagche-check, nagme-message sa kanila. Ito may pinakita sa akin to, walang biro, like 1,000,000 followers. Hollywood. Nobody na babae dito. DM siya. Like nanghingi ng video sa kanya, whatever. Like kinakausap talaga siya. Diba? Yun ang value ng babae. Oo. Ganun sila kataas. Kaya minsan mahirap talagang ma-please ay ma-appreciate nila yung mundo. Kasi nga bata pa lang sila. Kaya na-appreciate nila pag nagnuno ka sa kanila. Exactly. Oh shit, someone totoo to. May nagsabi ng totoo sa akin ah. Parang aso na hindi mo pinayagan. Di ba mas masaya siya? Hindi siya pwede maglikot. Sit! Oo, mas gusto. Ito ang master ko. Oo, yeah, ganyan, ganyan. Ko, papaupuin Ganyan, ako nito ganyan. eh. Ang pagtitripan niya, yung bibigyan siya ng pagkain habang kumakain. Di ba? Tatahulan ka niyan, kakagating ka pa niyan, kukuliting ka niyan. Paano? Sinuspoil mo yung aso eh. Pero ikaw yung tipong bibigyan lang kita ng pagkain. Pag umupo ka, nag-down ka. O tsaka ka lang makakakuha. Sabi nga nila, Frank eh, hindi daw maiintindihan ng mga babae yung saya ng lalaki na nakarating na sila sa ibang bansa. Na yun na yun. Like, let's say, kaya nakarating na tayo sa ibang bansa. Kakalapag lang natin. Yung saya natin to the max na. Babae kasi, pansin ko, pag nakarating sila sa ibang bansa, kulang wala pang shopping eh. Simula pa lang. Kulang di pa kumakain sa mga restaurant eh. Wala pang coffee shop eh. Wala pang pictures, wala pang ganun. Kulang. Hindi pa sure kung masaya tong trip na to. Oo, tayo. Baka umuwi pa ako ng malungkot kasi hindi ko napuntahan yung gusto kong restaurant. Exactly. Di tayo ng Goyard ko. Airport pa lang to the max na yung saya natin, di ba? Oo. Di ba? Airport pa lang. Sa McDo pa lang. Sa McDo pa lang. Nagbe-breakfast pa lang kami. Sobrang saya na. Pangangasapan pa lang. Sobrang saya na tayo eh, di ba? Oo, ganun. Simple lang tayo. Simple lang. Ang daling paligayahin. Siguro rin yung fact lang na makapagsama-sama ang mga lalaki. Ang saya nun. Masaya na yun eh. Na hindi tayo mag-usap ng diskarte ngayon. Wala mo ng business. Trip lang. Laro. Parang playground lang. Ay, naku. Ang mga babae siguro sanay na ganun eh. Tayo umaga nga, nagchichismisa na sila, di ba? Oo nga, no. So parang natitake for granted na rin siguro nila na may mga kasamang tao. Whatever. Gusto nila, sila lang tsaka yung lalaki nila. Tayo masaya, may crew. Minsan lang eh. Kaya sobrang simple nga lang talaga ng lalaki. Pansin ko kasi, lalaki rin naman to siya. Pero ano siya ba? Ding ba na kaibigan ko? Okay. LGBT. So may pagkababayang ugali niya, di ba? Dalawa yan. Pansin ko, kasi ako, tayong mga, dati kasi pag lilipat ako ng bahay na tinitirahan ko, yung kama, kutsyon lang sa sahig. Tapos matagal na, kaya kong ganyan. Alam mo yun, wala mo ng bed frame, okay na yan. Basta may kama dyan, may rep, may microwave. Kahit walang TV, kaya ko yan eh. Kahit nga walang aircon ako, may electric fan. Kaya yan, di ba? Parang okay siya sa'yo, di ba? Ngayon itong isang kilala ko, friend ko na bumili siya ng bahay niya. Doon ko na-gets na, ding ba talaga to siya? Kasi kakabili lang niya ng bahay niya. Next week, post siya ng yung loob ng bahay niya. May lampshade na. Wow, furnished na. Oo, sabi ko, may lampshade. Sabi ko, walang lalaking bumili ng lampshade, di ba? Lampshade, bibili ka ba ng lampshade? Hindi mo naman iisipin yan kung mag-isa ka lang Kung may pamilya ka, may girlfriend ka, yes, magkakaroon ng lampshade yan. Doon ko na-gets eh. Walang lalaking bibili din ng chandelier. Kung mag-isa ka lang, bibili ka ba ng chandelier? Frank. Nakailang lipat na ako, hindi pa ako nakabili ng ganyan. Exactly. Babae ko lang bumili isang beses lamp. Dalawa, pinaalis ko pa yung isa. Babae yan, babae yun, di ba? Babae yun, di ba? Kaya nga doon ko na-gets na ang chandelier, kaya lang nabibenta yan dahil sa babae. Kung lalaki ka, mag-isa ka, single, bibili ka ba ng chandelier? Hindi. Nagkaka-chandelier lang yan dahil may babae na gustong bumili niyan eh. Totoo. Meron bang lalaking bachelor na ganun? Parang gusto kong mag-shopping ng chandelier. Iba yun. Kulang ng spark. No, hindi. Problema pa nga yun.
yung ilaw ko nun, parang 8 yung bumbilya. Puta na pundi yung isang, pangit na tignan. Kailangan kong palitan tuloy lahat pa. Kasi hindi na magmamatch eh. Panira pa eh. Kalokohan. Hindi, lalaki isang mapundi lang ilaw. Hindi pa nga napapansin eh. Oo nga. Diba? Ay, Yung ano eh. pa yung gusto eh. Mapundi, mamatay ka ilaw. Hindi, may ilaw pa ako sa cellphone. Pwede pa to. Papatong mo pa sa ganyan. May ilaw pa ako. Bed frame nga, wala sa isip ko talaga rin yun. Diba, no? Lalo na yung headboard. Wala yan. Hindi nung matter yung headboard sa lang akin. yung babae ko. Sinasabi na, wala Bumili pa ka ng rin headboard. headboard. Nagpagawa Baka naman tatama yung ulo dyan sa pader. Bili na daw ng headboard. Gagi hanggang ngayon yung bahay namin, may mga kwarto doon na yung kutsyon lang nasa sahig. Sahig. Oo, tapos sinasabi ko lang sa mga babae ko, Japanese style nga eh. Sa sahig lang. Sabi ko gano'n. Pagpasok ko ng kwarto niya nun, no? Laki ng kwarto niya nun, yung bago pa to. Oo. Di ba malaki din yung kwarto mo nun? Ay, yung dati? Oo, laki. Oo. Diyan, laki yung laman lang. Box ng condom. Minimalist as fuck, di ba? Minimalist as fuck, bro. Pero yun ang uso ngayon, di ba? Walang charger, walang ilaw, wala ilang kama. Tapos may drawer dito, tapos isang box ng condom. Ano nga? Okamoto, di ba? Okamoto. Paborito niya. Yun na yun. Manipis yun, manipis. Yeah. Ikaw yata nag-ano sa akin nun eh. Nag-introduce sa akin nun. Alam ko ikaw yun Hindi, eh. ikaw nagsabi sa akin. Sabi mo, magandang kanina brand ko to. nagsabi. Sino kaya nag-recommend sa akin? Japanese brand, sabi. Sabi ko JDM. Sabi ko, tinanong mo kasi ako nun, sabi ko, Premier lang yung gamit ko, kaya trust. Okay. Yung premiere na may balbas. Yung may trust. Sabi ni ko, yun ba yan, Frank? Ito Japanese. JDM. Akala ko pa galing Japan. Manipis yun, manipis yun. Manipis. Oo, pero yung natry ko nga, maganda. Doon ko na-realize na, Parang masikip lang. pero hindi yung, natry mo ba yung trust? Trust. Doon ko na-realize na kaya pala 40 lang siya. Oo, kasi parang parang plastic balloon, parang ganun. Makapal. Basta iba eh. Oo, wala. Basta parang medyas. Parang ka nag-medyas. Ganun yung Ganun siya. Oo. Yung Okamoto maganda nga, mararamdaman mo siya. Okay. May time pa nga ako nun, gabing-gabi na walang mabilhan. Oh. Bumili pa ako ng magazine, yung freebie. May laman na ano? May freebie na. Holy shit. Nawalasan ko yung magazine pa talaga yung binili. Putang ina, sibak ka na. Diba, Walang mabili to. Basta sibak na sibak ka, naging resourceful kayo. Matalino kayo, no? Sibak na ako eh. Tsaka lahat ibibigay mo. Pagka ano, di ba yung parang, sige, kaya daming lalaki na parang, Diyan ka magkakamali. oo, parang, sige, tuloy natin to. O sige, 5,000 po. Bigla na nigil. Pwede. Sige. 5,000 na yung TF ko ba? Hindi kasi sa tingin ko na. Minsan ako mabilis yung utak. Sorry ka, may utang ka pang 10,000 sa akin, 15,000 ako. Ay. Minsan kasi nawawala ng oxygen yung utak ng lalaki. Pag Punta dun. yung oxygen nasa baba na eh. Sa tingin ko, di ba? Tsaka yung pag malapit ng labasan, diba, bumitaw babae, lahat gagawin mo, hindi, sige, okay. What the fuck? Ibalik mo lang. Tangina baka saan pa papunta to usapan na to. Binubulgar yung sarili niya. Ako wala akong sinabing ganun. Di ba? Wala akong sinabing ganun. Tap na, tap. Top. Frank, social media mo, Frank. Frank Mendoza, double C yung Frank. Okay lang naman. Tsaka MN Plus LA, mn-la.com, dailyflightglobal.com. Yan lang. Stay fly, y'all. Koy, any promotion, Koy? Ako, alam nyo naman saan ako mahanap. Madali na ako mahanap. Pero maraming page na parang ako pero hindi talaga ako yun ha. Kung mabiktima kayo doon, ewan ko, problema nyo na yun. Basta kailangan makutuban nyo kung sino ang legit. At ang daming nang sa scam ngayon na ginagamit din yung MNLA page. Sa akin din, ang dami ng Diba, gumagawa Sa akin sila din, dahil ng ng page issue. ng MNLA tapos sabihin nila magmo-model ka, whatever, tapos hihingin yung Apple ID mo, whatever. So Oh, maraming shit. ganun, ingat kayo. That's Official page crazy. lang lagi. That's crazy, bro. Ako naman. Di ba ginagamit naman panghingi ng nudes? Oo nga. Ay, Bro, gogi. mamadimanda ka dun, bro. Hindi. Hindi naman mga... Ibang page ang naman tagal na nun. Ang tagal na nanirereklamo. Nagrereklamo yung mga babae sa akin. Ganun. Minimessage ako. Kagi, hindi ako yan. Tapos ito pa. Yung mga peking account na yun, sila pa yung nakakita ng nudes. Yung mga... Hindi ko nga magets. May blue chick na nga ako, baby girl.
Doon mo pa sinend sa So, walang blue check at walang profile picture na nagpapanggap na ako. Oo. Di ba sila patuloy nakakita, yung peke. Ako wala akong nakita ng isang dede. I-send nyo naman. I-send nyo naman sa orig. Ito pa, yun na nga. Pantanggal pagod. Ito na nga. Ano? Pag sinasabi ng mga babae sa akin yun, uy, na ano ko, hindi pala account mo to, ganyan-ganyan. O ngayon yun nga, ba't di mo i-resend nga sa akin? Ipo, di ba no? Doon sa Patingin nga nung peke, sinend ang mo. tapang mong ano. Hindi ko sinasabing ganun. syempre. Kulit lang. Ingat kayo doon, yo. Ako naman, maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Standby for 3 more episodes kasama tong dalawang to na idol natin. At subscribe kayo dito. Help me reach 100,000 subscribers para dito sa channel na to. Available din sa Spotify. And ito nga pala si Tio Bry, kasama si Frank, si Bugoy. See you on the next episode. Yes.